Paglaki ko po, parang gusto ko na po makaganti sa nanay ko na ang reaksyon po, gusto ko na po siya ipablatter sa pulis. Ganito talaga yung kahirap na. Lalakita mo muna. Iniwanan kami ng nanay namin na. Sa isang malayong lugar at sa gitna ng kagubatan, may nakatirang magkakapatid na iniwan ng kanilang ina upang ipagpalit sa ibang pamilya. Pinatira lamang sila sa bahay na ito. Sila ang magkakapatid na iniwan ng kanilang ina. Malayo, madulas at maputik ang mga daan. Pero hindi ito naging hadlang upang marating ang kanilang kinaroroonan. Ayan, sobrang layo ng lakad natin. Kailangan natin magpahinga. Dahil ang layo pa ng pupuntahan natin, dun pa sa bundok. Siya ang batang si Jerome. 8 taong gulang pa lamang siya. Ngunit siya na ang tumatayong magulang sa kanyang mga kapatid. Naabutan namin siya na naghahanda na ng kanilang hapunan. Puso ng saging at talbos ng patola ang kanilang ulam sa gabing ito. Naghugas na rin si Jerome ng bigas upang di raw sila abutin ng dilim sa oras ng kanilang pagkain. Agad-agad na din itong nagpaliyab ng apoy gamit ang mga kahoy. Siya ang gumagawa ng mga bagay na dapat sana ay magulang ang gumagawa nito dahil sa kanilang murang edad. Sa murang edad niya ay kamangha-mangha ang kanyang kilos at pananalita. Tara po at panoorin natin ang kwento ng kanilang buhay. Hello, magandang hapon. Magandang hapon, boy. Kamusta kayo? Ha? Kamusta kayo? Anong pangalan mo? Efre by Jerome pa. Efren? Efre by Jerome pa. FB by? Ano yun? Efre by Jerome pa. Efre by Jerome. Jerome na lang tawag ko sa'yo, no? Ikaw, anong pangalan mo, be? Teya. Si Teya. Ikaw, anong pangalan mo? Hindi siya ba nagsasalita? Special po yan talaga. Kuy-kuy po yan. Special Oliver po ang pangalan niyan. Kasi yung hindi pa po siya umiiyak, talagang nagkaganyan po siya. Nagkasakit po siya. Ininom po niya kasi ang Joy na nahirapan po din kami. Ininom niya ang Joy? Opo. Nandito kami para alamin kung ano yung kalagayan nyo dito. May lumapit kasi sa amin na kapitbahay nyo na kayo daw ay nabubuhay dito ng walang magulang. Wala na daw kayong nanay. Totoo ba na iniwan kayo ng nanay nyo? Opo. Anong nangyari? Ba't kayo iniwan? Iniwan po kami dahil ayaw naman po niya maging asawa yung papa ko. Pero natanggap naman po din ang buhay. Paglaki ko po, parang gusto ko na po makaganti sa nanay ko na ang reaksyon po, gusto ko na po siya ipablatter sa pulis. Pero di ko lang po nagagawa. Ano po? Dahil masama yung loob mo? Opo. Pero alam mo ba yung dahilan kung bakit iniwan kayo ng mama nyo? Opo, alam ko naman po. Hindi naman nagwawala papa ko na sobrang bait naman po siya. Kapgo po siya noon, ganun po siya kabait. Pero sa sa tunay na sana nga, sabi ko na sana nga, ipag-pray ko na lang na may tumulong sa amin na payamanin kami dito medyo kasi wala naman po kami kaya, wala po kami pera. Ito pong kapatid namin, hanap buhay po ito sa ospital na namayat po siya, tinurukan pa po siya, kaya nagkaganyan po siya na Nagkaroon siya ng sakit? Opo. Alam mo ba kung bakit wala yung mama nyo dito? Alam ko po. Anong dahilan? Pero sa kaya po siya nawala, gusto na po daw niya umalis. Inawat ko po. Nagalit po. May dalang pamalo.
lumayo po ako. Umalis po. Ayun pala sa ano yun, sa Batangas. Isabi ko, Nag-aano dun sa Batangas ang mama mo? ayun po, Ano, nagtatrabaho ba? pakyaw po. Pakyaw sa mga tanim. Kaso, wala, may asawa naman po siya. Di naman po talaga kami pumayag na magkaasawa siya dun. Ah, Eh, yung lolo ko naman po sabi, umalis na tayo dito. Wala naman tong kwentang, kababayan. Umalis na tayo dito. Wala, umalis din. Lolo ko, ate ko, tas yung kapatid ko. sinama ng mama mo. Opo, Ibig sabihin si mama mo sumama na sa iba. opo, May pamilya na siyang sarili. opo, At iniwan kayo sa ganitong kalagayan. opo. Yung papa mo nasaan? Nandun po sa ulingan. Oo, sa ulingan. Opo. Oh, at sabi po ng mga kapitbahay, ang papa po ng mga batang ito ay umaalis dito sa bahay na to para mag-uling. Pero ilang araw po bago siya makabalik. Ang ginagawa po ng ama nila kapag kumikita sa pag-uuling, iniiwanan yung mga bata ng stock, bigas, at sila na po ang bahala kung paano sila magkakaulam. Gaya po kanina, tiniba niya yung saging at kinuha niya yung puso para yung daw ang ulamin nila. At yung tatay nila is nagsusumikap naman, pero walang magawa talaga, kundi iwan sila dito dahil mas delikado doon sa kabundukan, sa pag-uuling. At itong mga bata na to, sila lang yung gumagawa ng paraan para makakain sila, mabuhay sa araw-araw. Sa kabila po ng ganitong kalagayan nila, nakakabilib yung gantong bata na talagang siya yung gumagabay sa kanyang mga kapatid. Ikaw ba yung panganay sa magkakapatid? Hindi po, kuya. Ikaw yung kuya. May panganay pa sa'yo? Opo. Oo. Nasaan po yung ate niya? Ayan po. Ito na. Ito na pala. Wala to kanina kasi yung ate niya. Ngayon, andito na siya. Nasa labas daw ito. Siguro, naghahanap din ng makakain nila. Anong pangalan mo? Jasmine po. Jasmine. Ikaw yung panganay na kapatid nila. At, kamusta yung buhay niyong magkakapatid? Umiiyak po. Jasmine, bakit? Ba't umiiyak ka? Ha? Harap ka dito, Bi. Harap ka. Bakit ka umiiyak? Ha? Bakit? Ha? Bakit ka naiyak? Kamusta yung buhay niyo magkakapatid? Okay lang. Pero ba't naiyak ka? Miss ko na po siya si mama. Namiss niyo yung mama niyo? Kasi yung ano pa din, umiiyak ka. Umiiyak na tong mga kapatid niya. Namiss niyo yung mama niyo? Upo ka dyan, ate. Sige, upo ka dyan kay sa kapatid mo. Sige na. Parang gusto ko na Upo po, ka di dyan. mapaiyak. Yan, umiiyak sila kasi namiss na nila yung nanay nila. Talagang mahirap na walang nanay, no? Walang ina, nagagabay sa iyo kapag may sakit ka, may nararamdaman ka. At lalong-lalo na yung time na kakain na, may paghahainan ka ng nanay mo. Kaya, ganun siguro nasasaktan yung mga bata sa hirap nila. Tinitibayan lang po namin ang sakit namin. Ate po namin, tinitibayan din. Tinitibayan din yung Kasi- loob ng ate mo. Opo. Sa ganun naman po, kasi gawa ng namin, nagsusuka naman po ko. Tinitibayan po ng ate namin. Pag may sakit kayo, Opo. bilib ako sa mga batang to, nakakaya nila yung ganitong sitwasyon. Gaano kahirap yung buhay nyo na walang nanay? Mahirap po sobra kasi wala po kami nanay na